Ang tanong ng maraming Pilipino, ngayong alam na natin na iligal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte, pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan at paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Talakayin po natin yan ngayong umaga. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of Kidnapping, yung kaso na yan ay inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano, ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Malinaw na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor. Alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aaresto sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya. Pwede pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bakit ko po sinabi pati yung kaso ng malversation other than the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na sa tingin ko hindi nasagot ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Ang tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasing mayroong specific line item doon na nakalagay na for rent ng eroplano o for kidnapping. So most likely ito ay ginamit sa isang general fund na pinagmulan kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Remulla na ito ay galing sa Office of the President, yung pondo na ito, at most likely ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito. Kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen, kagaya ng kidnapping, may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po ay isang krimen at dapat may managot sa kanila. Paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong immunity. Subalit yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito ay po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa Ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po nung impeach ay i-transmit ng Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado, kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. At pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng 2/3 vote ng mga senador para siya ma-convict. So, posible ba na ma-impeach siya sa kasalukuyan? Depende po yan sa bilang ng mga congressman na mayroon siya. Kung yung mga may nais na ma-impeach itong si BBM, ay kailangan magpalit muna kayo ng mga congressman ninyo na sa tingin ninyo ay loyal to the current administration. Without that, it is technically impossible. Pero ang kailangan mo lang naman is a 1/3 vote from the Congress. Ang classic example po nito ay nangyari kay ERAP noong